Yun, mapagpalang araw sa inyo mga kagimat, no? Pag-usapan natin yung mga sinasabi kasi na anting-anting, bawal, no? Agimat, rebulto, no? Kaya marami kasi lang ko-comment na gano'n, no? Actually, mga kagimat, no? Sabi ko sa inyo, maging open po tayo, lagi ko sinasabi sa ating mga kagimat, maging open po tayo sa lahat ng aral, no? Hindi pwede tayo mag-base sa isang aral lang na isasara ang isip natin. Kagaya ng mundo ni spiritual din ng LNK Lim na karunungan, ganun din po may aral ako na isasara sa inyo ng ibang kakilala nyo, no? Kailan ma-open natin kung tayo maayos na, no? Kagaya ko siya na ino-open ko talaga sa kanila, pwede i-open nyo naman yung inyo sa inyo, ganang mga kasama, no? Para madagdagan din yung aral nyo. Kasi itong aral nito ay pwede palang gamit sa ganito. Yung mga anting-anting agimat naman, mga kagimat na matagal na pinag-aawayan sa social media yan. At saka no. Kasi po, mga kagimat, meron kasing verse ng hindi tayo more in verse ka talaga na i-save natin yung mga yan. May verse kasi sa mga revised na Bible. May revised na Bible na naka-reverse na mga binago na nila yung mga paliwanag about sa mga anting-anting at agimat Diyos-Diyosan kung tawagin natin, no? O, kung papaliwanagan mo na, kasi pag sarado ang isip mo sa isang religion at sinara ng isip mo namang iba't ibang, sabihin natin, pare, pastor, o what else na tawag sa inyo, kung anong tawag sa inyo ng mga head ng ng religion, ang mangyayari po dyan masasarang isip nyo sa isang paliwanag lang po. Kagaya po ng isang salitang Diyos-Diyosan po. Matagal na po pinag-aawayan niya. Maglalabas sila ng verse. Bawal ang gumawa ng mga rebulto ng Diyos-Diyosan. Ilalabas naman namin yung version ng ang Diyos-Diyosan ay ang lumilipad nasa lupa, no? Sa langit, nasa taas, ipapawid at nasa lupa, lumilipad at mga puno, yan po yung araw, ng buwan, yung bituin, yung mga puno, yung mga hayop, yung mga ibon, na yan po yung ginagawang Diyos-Diyosan. Kasi kagaya ng baka, ginawa nila Diyos-Diyosan, ginawa nila ginto. Yan po yung Diyos-Diyosan. Nasa verse din po kasi, yung pagriwan nila, kaya nga, nung si gumawa ng isang paglalagyan ng sa pumutunto sa Diyos, gumawa po sila ng rebulto. Yung dalawang kirubin na nakabantay po dun sa baol. Diba? Meron pa mga ginawa pang ibang rebulto nung araw. Ang binabawal po talaga na Diyos-Diyosan ay yung mga hayop, o mga lumilipad o nasa lupa, no? Yan po yung mga inaano po na Diyos-Diyosan. Ang problema lang natin sa about religion natin, meron kasing mga iba na saradong isip sa iba't ibang aral. Iba't ibang paliwanag. Kasi kapag sinabi sa inyo na ganan ng ginawa, ganito binawal, yun agad ang isip nyo, anting-anting na agad. Bawal po ang walang, ang hindi religious na imahe. No? Kaya kung napupunan nyo dati, kung anong ginawa sa mga imahe, kaya ganun din nangyari. Naalala nyo yung mga pinagbabasag yung mukha ng nila Mama Mary, nila Jesus Christ, di ba? Pati yung mga rebulto, tsaka yung ano nangyari sa pastor? Nung sinikasakad, parang basag ang mukha niya, kalahati ng mukha niya binasag din. Di ba? Ganun ang nangyayari po, no? Marami pa pong ganyan na nangyari pa na pinagsisira, na wala yung respect doon sa no? Patos meron pa dyan yung kay Maria sa Lim na karunungan. Alamin nyo rin po kasi yung kasaysayan din po kasi, no? Hindi po yung magbe-base lang kayo sa revised na Bible. Opo. Marami na po pinagtalong-talunan yan, no? Ang pinakamaganda po niyan, maging open kayo sa iba't ibang aral. Kasi po, marami nagko-comment lang. Hanggang ngayon, nakikipagtalo pa sila. Ilang taon na po nagtatalo-talo sa mundo ng spiritual. Yan mga Bible verse na Diyos-Diyosan at yung mga antingero naman anting-anting nila. Matagal na pong pinagtatalunan niya at hindi nyo mapapagsundo po yan. Dahil po, ang paliwanag po sa iba, ang Diyos-Diyosan. Ang nasa paliwanag po ng iba ang Diyos-Diyosan ay yung mga rebulto.
Huwag kang gagawa na inanyuan na gawa ng tao, yung mga rebulto. Pero nung wala pa ang Bible, kala Moses pa lang, gumawa na sila ng rebulto na pinaglagyan ng mga ark, no? Hindi po masama yung paggawa. Ang paggawa lang po ng ay yung ginawang Diyos-Diyosan. Yung mga baka, ng mga ibon, ginawang Diyos nila, sinasamba nila. At saka sa pagpapaliwanag po kasi ng pagka nagdasal po kayo ng mga sinasabi natin agimat, anting-anting, hindi po talaga tayo dito nagbebes anting-anting talaga. Dagdag protection lang to. Nagdadasal po tayo muna sa 3 persona talaga. Doon tayo nagdadasal para lukuban din ng Holy Spirit yung ating mga gamit. No? Meron pa kasing isang paliwanag na tawag dito. Nasa True Bible din kasi na dalhin nyo mga kasuotan, mga gamit at kasuotan nyong pang-espiritual, pandigmang espiritual. Nandiyan din po yan, no? Kasi kung magbebes ka lang sa isang paliwanag lamang na sinara sa'yo ng isip, ay hindi kayo ma-open sa ibang aral, sa ibang paliwanag. Kasi sarado po yung isip eh. Ang pinakamaganda po nito, maging open kayo, kunin yung mga iba't paliwanag ng iba, no? Ako po hindi mahilig makipagtalo sa mga ganyan. Kasi wala naman po wala pong patutunguhan pakipagtalo sa social media ng mga anting-anting agimat na yan. Wala pong pagkakasunduan yan. Opo. Ang pinakamagaling po talaga niyan, pakinggan mo opinion ng bawat isa, no? Sabi nga, mas matalino nakikinig at nagtatanong kaysa nakikipagtalo. Yung mga religion na iba po na mahilig makipagtalo sa mga anting-anting, no? Diyos-Diyosan na sinasabi nila, sarado po ang isip nila. Maglalabas pa sila ng verse ng Bible nila, reverse lang naman nila yun. Pero saan ba nang galing yun? Sa Katoliko din naman. Diba? Kinuha nila yung ibang verse ng Bible, ilipat nila, palitan nila ng paliwanag. Ngayon, pagdating ng religion nila, ipapaliwanag nila yung kanilang paliwanag dun lang sa ginawa ng main nila. Pero yun, ang galing yun sa Katoliko. Yung binabasa nila sa religion nila ay galing Katoliko. Yung bang religion nila, may religion ba nung araw pa? Wala, di ba? Kristiyano lang naman talaga, tsaka yung sa Muslim lang naman talaga nag-aano sa atin. Di ba? Wala yan. Nag-reverse lang sila. Tama naman, okay naman gumawa kayo isang samahan na ganan, pero yung original lang yung nyo, ang ipakikita nyo, hindi yung reverse lang. Marami na po pinagawain yan. Ito lang po, bilang payo po sa lahat ng mga nagtatalo sa social media ng ako po hindi mahilig ang team namin po ay hindi mahilig makipagtalo sa social media ng ganyan. Kasi po, sarado po ang isip na nakikipagtalo. Opo. At wala pong mangyayari sa nakikipagtalo. Abutin na kayo negatibo. Puro negative po ang papasok sa inyong katawan. Kasi mahilig kayo makipagtalo eh. Sa tingin nyo ba yung pinagtatanggol nyo ba ay sigurado ba kayo na 100%? Sabi nga ni Jesus, bumato ang sino mang tao na walang pagkakasala, siya ang unang bumato kay Magdalena. Kay Maria Magdalena. Siya unang bumato. May nakabato ba? Wala. Wala po kasing perfecto sa inyo. Kaya, kayo sa mga nanonood dito, sino sa inyo ang perfectong tao? Wala po, di ba? Kaya wag po tayong magmamagaling na alam na natin ang lahat dahil wala pong perfecto. Kahit sino sa mga dunong espiritual, sa mga manggagamot, wala pong pinakamagaling na manggagamot na perfectong tao. Hindi po lahat ng manggagamot na pagaling nila, lahat ng pumuntang pasyente sa kanila, yung iba nagpunta sa akin. Hindi lahat ng pasyente ko ay gumaling sa akin, yung iba nagpunta sa iba. Wala pong perfecto. Kaya sa payo ko lang po sa lahat ng mga nakikipagtalo sa mundo ng spiritual, ibaba nyo sarili nyo. Maging open po kayo sa about kuro-kuro ng iba. Maging open po kayo sa about aral ng iba, no? Huwag kayong makipagtalo, wala pong say-say po makipagtalo po sa social media ng bawat aral. Kung kayo naman manggagamot, tumulong na lang kayong tumulong kaysa nakipagbati ko sa ibang mga aral tsaka ibang manggagamot, no? Yung sa mga mahilig sa Bible verse, no, ng mga ating-ating agimat, ayan po ang dapat nyo po ngayon maging open po kayo, no? Sabi nga nila, ba't di kayo makipagtalo? Nakapagtagal na po kami nakikipagtalo at nakikipaglaban dyan sa mga Diyos-Diyosan na sinasabi nyo.
Matagal na kami nakipaglaban dyan. Hanggang ngayon nakipaglaban pa yung ibang mga kasama. Pero sabi ko nga, walang saysay makipagtalo at walang saysay po ang magpaliwanag sa taong sarado ang isip. Mas matalino nga ang nakikinig at nagtatanong kaysa nakikipagtalo. Ang nakipagtalo sarado isip, kahit ano pong sabihin nyo, pag sinarado na ang isip niyan, kahit anong paliwanag dyan, hindi na siya makikinig kundi dun lang sa sinabi ng kanyang pastor. Kailangan maging open po kayo sa bawat isa. No? Kasi pag binaligtad-baligtad dyan, baka rin tamaan din kayo. Nakarade, meron din ako isang, hindi ko na kasi religion sa company. Katalo isa kong kumpare na nagsaserve sa simbahan. Tatalo sila through religion. Ito, ang religion nito, yung, alam niyo, yung mahilig makipagtalo din, no? Oo. Habang kukwentuhan sila, binabati ko siya nga to si ba't yung binyag? Meron bang binyag na ganito, ganyan, tapos sobre na agad. O, mga ganun salita nila. Meron siyang kakadaldal ng salita niya. Nakikinig lang ako. Nakakuha ako ng butas sa kanya. Ang dami niya salita kasi. Yun, nung after na kuha ko siya ng butas, kinausap ko siya. Tol, yung ganito, sabi ko, ganito. Tapos after nun, pagka tinanong mo sa kanya yung tanong niya, ang gantong ugali po ng mga yan. Pag tinanong mo sa kanila, babaguhin naman nila yung usapan. Sinasay ko kanya. Babaguhin niya ngayon. Hindi, ganito, di ba? Bro, paliwag siya, hindi po, sagutin mo muna yung tanong ko. Hindi, kasi yung Bible kasi namin, yung ganito, tsaka yung mga paliwanag namin, ganito yan, hindi po, sagutin mo muna yung tanong ko. Ganun ang gawagawin yan. Iilagan niya yung tanong mo na hindi niya masagot. Ayun po nangyayari sa mga ganyan. Marami na po ako nakatalo na ganyan, personal nag-anuhan po kami. Ngayon po, ayaw na po talaga makipagtalo. Ang ginagawa ko naman po niyan, nakikinig muna ako. Habang sila may katalo, nakikinig lang ako. Pag may sumabli sila, tsaka lang ako sasagot. Yun ang tatanong sa kanila ng paulit-ulit. Kailangan nila masagot. Hindi nila masasagot na. Kaya maraming salamat. God bless sa inyo lahat.